Christian service. Yan po yung pamagat ng ating topic. Ano po? Pag-aaralan natin is Christian service. At di ko po kasi maisip kung ano yung magandang pamagat. Ano po? Pero yun na lang po, Christian service na lang po yung aking pinamagat. Ano? Ngayon po, basahin po natin yung 1 Corinthians 16:15. Ayan po, Christian service, why we do it. Ano po, sabi ba? Tapos, yung pong ang ating pong talata ay 1 Corinthians 16:15. Ang sabi po, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Amen. So, ang bagong tipan ay nagbibigay diin sa paglilingkod. Ano po? Ang mga word na mga siwa, pangangasiwa, mga 120 pong nabanggit sa lumang tipan. Yung pong word na paggawa, manggagawa, nagpapagal, mga 60 times. Ano po? Yung pong word na maglingkod, paglilingkod sa Diyos at sa iba, mga 100 times po sigurong nabanggit sa bagong tipan. Ano po? Ngayon po, sa bagong tipan lamang, malamang na may 500 direktang pagbanggit sa paglilingkod at pangangasiwa ng Kristiyano. So, bakit ko po ito binabanggit? Ano po? Meron po kasing 4 na dahilan kung bakit ko napili o bakit ko ipangangaral ang mensaheng ito. Ano po? Una, upang kilalanin ang mga manggagawa para sa kanilang paggawa. Pangalawa, upang paalalahanan ang aking sarili at kayo kung bakit tayo naglilingkod. Bakit nga ba? Ano po? Bakit tayo naglilingkod? Yung pangatlo, upang ipaliwanag sa mga nagdududa kung bakit natin ito ginagawa. At pang-apat, upang manghikayat ng mga bagong manggagawa na makikibahagi. Amen po ba? Ngayon po, kung mapapansin niyo po yung mga Kristiyano, no? Dito lang po sa ating church, mapapansin niyo, no? Yung mga Kristiyano. Maraming mga problema, maraming mga dinadala. Pero pagka nakita mo sa church, maaliwalas ang mukha. Masaya. Ano po? Na kahit ganun ang problema, masaya. Lalo na po kung makita niyo yung mga naglilingkod dito. Lalo na po makita niyo yung mga members ng choir. Ano po? Yung tumutugtog ng piano. Ano po? Makikita niyo, maraming mga problema. Bawat naman tayo lahat may problema. Ano po? Pero pagka naglilingkod ka, yung mga makikita mo yung mga naglilingkod dito sa church na ito, at nakikita mo, may mga problema, pero masaya. Hindi ba nakikita yung kadiliman ng problema, kundi ang nakikita ay yung kasiyahan nila sa paglilingkod. Amen po ba? Minsan ako, meron din akong problema, hindi ko rin ipinapakita kung ano yung problemang nararamdaman ko. Pero ang nakikita, pagka mayroong masakit sa akin, yung isang araw, tinanong ako ni Ma'am Ning, okay ka ba, Brother Sito? Sabi ko, bakit parang hindi ka okay? Hindi ko lang masabi sa kanya, Ma'am, may masakit po sa akin. Doon lang po nakikita, sa akin, ano po, ganun lang po. Pag nakita niyo po akong ganun, talagang may masakit po sa akin. So, yun po, ano, pagka nakikita natin na yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, makita mo talaga na naglilingkod sila with joy. Kahit anong problema nila, naglilingkod sila. Amen po ba? Di ba, Kuya Boy? Amen? So, yun po, ano? Kaya bakit gugugulin ng isang tao ang buong buhay niya sa paglilingkod kay Yahweh at sa kapwa? Bakit nga ba? Bakit nga ba gugugulin ng pastor, ng mga missionary, ng mga lingkod sa ating church, yung kanilang buhay para sa paglilingkod? Ano? Naisip ko po na pwede kong makabuo ng maraming mga puntos pagdating sa paglilingkod. Pero 3 lang po ang gagawin po natin dahil meron pa po tayong Sunday School. Ayan po. So, ang unang puntos ko po ay
Anak, ilagay mo na. Yung pinakalas. Ang unang puntos ko po is an admiration of the faithful examples. Ayan po, number 1 puntos. An admiration of the faithful examples. Ano po sa Tagalog yan? Isang paghanga sa mga tapat na halimbawa. Ano po? Yun nga po yung sinasabi ko, marami tayong nakikitang mga halimbawa. Ano po? At makikita po natin, a fair estimate to serving Yahweh would be between 350 to 500 direct references sa Bible. Ano po? That alone shows how central service is to biblical narrative. Diyan pa lang, makikita po natin dun sa salita ng Diyos, makikita natin na isa sa mga sentro ng kasaysayan ng Biblia o narrative na sinasabi ay yung service, yung serbisyo sa Panginoon. Si Moses po was called the servant of the Lord. Si Joshua po was the servant of the Lord. Ang tawag din sa kanya, servant of the Lord. Si David po was the servant of the Lord. Paul called himself a servant of Yeshua Christ. So makita po natin, ultimately, believers are repeatedly described as servants of Yahweh. Lahat po tayo, mga naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Yeshua, ay servant ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa huli, ang mga mananampalataya ay paulit-ulit na inilalarawan bilang mga lingkod ni Yahweh. Palagi akong nabibigyang inspirasyon at nahihikayat ng paglingkuran si Yahweh at paglingkuran ng aking kapwa mula lamang sa mga halimbawa ng mga gumugugol ng kanilang buhay sa paglilingkod. Maraming mga mangangaral, pastor, misyonero, mga kapatirang na ginugol ang kanilang buhay sa paglilingkod. Hindi na po ako pakakalayo. Nabanggit ko na si Moses, nabanggit ko na si Joshua, nabanggit ko na si Paul, Dito na lang po sa ating church, ang ating pong pastor. Sa totoo lang po, talagang nainganyo po ako dahil sa buhay po ng ating pastor, kaya po ako naglingkod sa Panginoon. Amen po. At hindi lang po yung ating mga pastor. Si Ma'am Ning, nakikita ko kung paano niya ginagawa. Huwag po kayong pag nagbabanggit ako ng pangalan kasi ito lang po yung observation ko po as a Christian. Yung ginagawa ni Ma'am Ning, pagtuturo niya sa choir, pag-aasikaso niya ng mga gagawin dito sa church, medyo po yun, mabigat din po yun. Amen po. Lalo na po yung choir natin, yung mga member ng choir, makikita niyo po, Akala niyo po, pag kumanta po kami dito, akala niyo madali. Pero mahirap po. Nagpa-practice po talaga kami. At kahit nga po nag-practice na kami, nagpa-practice pa rin kami rito. Kanina, muntik na kaming mag-ano sa oras, Pero ganun pa man, masaya po kami kasi ginagawa po namin yun. Nagsiserve po tayo sa ating Panginoon. So, maraming mga mangaral, pastor, missionary, mga kapatiran na ginugol ang kanilang buhay sa paglilingkod. Sinabi ko na nga po yung ating mga pastor, yung ating mga lingkod dito, yung ating mga preacher. Narinig ko minsan dito, nakatayo si Pastor Jess, sabi niya, mabuti pa nga kayo, marami kayong preacher. Sabi niya. Sabi ko sa isip-isipan ko, ay maraming salamat po Panginoon kasi maraming nagsuko ng buhay para maglingkod sa ating Panginoon. Dito sa ating church, maraming preacher, maraming nagsuko ng buhay. Maraming mga talento na ipinagkaloob ng Panginoon na ginagamit nila para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun po, yun po yung isang puntos, an admiration of the faithful examples, isang paghanga sa mga tapat na halimbawa. So, hinahangaan natin yung mga mananampalataya na kapatiran natin, kasama natin every Sunday, sa prayer meeting, mga tumatayo rito, ang ating pastor, lahat po, Amen po ba? Di po ba maganda? Pero may kabaligtaran po yan. Hindi ko na po babanggitin yung kabaligtaran. Pero ang ibig sabihin ng kabaligtaran,
mapapansin din kung hindi ka naglilingkod. Mapapansin din yon. At hindi lang tayo makakapansin, kundi pati ang Panginoong Yeshua, pati ang ating Yahweh, ang ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, sa ating pong pangalawang puntos, ngayon, dali natin, tatlo lang po. Sa ating pong pangalawang puntos ay an aspiration for the fulfillment experience. Sabi po sa Tagalog, isang pangarap sa kasiyahang nararanasan. Paulit-ulit na ipinangako sa mga anak ni Yahweh ang mga pagpapala mula kay Yahweh bilang kapalit ng paglilingkod sa Kanya. So pagka po naglingkod po tayo kay Yahweh, mayroon pong kapalit na pinagkakaloob eh. Binibless po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang po yun. Ang kagalakan sa paglilingkod kay Yeshua ay totoo. Ang kasiyahan ay totoo. Katulad po nung nabanggit ko sa inyo, kahit ganong dami problema ng mga manggagawa o tayong lahat po, kasi po tayong lahat, manggagawa po tayo dito eh. Lahat po tayo manggagawa. Amen? Kaya kahit ano dinadala natin, pagka po tayo ay nag-serve sa ating Panginoon, ay mayroon pong kasiyahan. Pansin niyo po yun, mayroong joy. At yun po kasi pinangako ng Panginoon eh. Baka sabihin nyo, tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, mahirap pa rin ako. Mahirap nga tayo, pero meron tayong kapanatagan. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong contentment. Meron tayong katuwaan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Iba po yung joy eh. Amen po ba? Iba eh, hindi po ba? So, maraming tao ang gumugugol ng kanilang buhay sa pagtatanong. Maraming nagtatanong, bakit kaya ako maglilingkod? Ano yung makukuha ko kung maglilingkod ako? Amen po ba? Ano yung mapapala ko kung ako'y maglilingkod? Pero, siguro po, tinuturuan tayo ng Panginoong Yeshua na wag yun yung itanong natin, wag yung negative yung itanong natin, wag yung makukuha natin yung ating itanong. Ang itanong natin ay kung ano yung kaya kong ipaglingkod sa ating Panginoon. Ano yung talento ko na pwede kong ipaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ating itanong, paano ako makakapaglingkod sa ating Panginoong Yeshua? Sabi po sa mga gawa, 20:35, mga gawa, 20:35. Mga gawa, 20:35. Sabi po, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. 20:35 pala. 20:35. Mali yata ito. Pero sabi, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Opo, ayun, nasa huli. Amen. So, Yahweh promises satisfaction to those who serve Him. Ipinangako ng ating Panginoong Yahweh na yung satisfaction, nasasatisfy tayo pag pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Kasi sumasaya tayo. Binibigyan niya tayo ng joy. Sabi pa, the world promises fulfillment but leaves people empty. Yung mundo, may pangako din na fulfillment, May pangako din kasi makukuha mo yung mga material things na gusto mong makuha. Pero, empty pa rin yung tao. Kahit ano na gawin mo, kahit ikaw na pinakamayaman sa mundo, ikaw na makapangyarihan sa mundo, kung wala yung joy na galing sa ating Panginoong Yeshua, empty ka pa rin. Amen? Kaya nga yung tao, hindi masatisfy eh. Nasa kanila na yung kayamanan, nasa kanila na yung kapangyarihan, amen? Nasa kanila na yung maleta, na may pera, amen? Nasa kanila na yung
yung funds ng gobyerno. Amen? Kaya kayo na-i-impeach. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So Yahweh promises satisfaction to those who serve Him. The world promises fulfillment but leaves people empty. Pero Yeshua Christ promises fulfillment and delivers it. Ang ating po Panginoong Yeshua, ipinufulfill niya tayo. Nasasatisfy po tayo at ganun din ang ating Panginoong Yeshua. No? Nadideliver niya ito sa atin. Naipagkakaloob niya ito sa atin. Ang pinakamahalaga, yung hinahanap ng tao, yun talaga yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Di ba, Kuya Boy? Ang hinahanap ng tao, peace of mind. Panginoon, bigyan mo ako ng peace of mind. Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon yun, maglingkod ka sa Panginoon, tingnan mo, hindi lang peace of mind ang ibibigay sa iyo, kundi yung kaligayahan, yung joy, na hindi mo makikita kahit tumama ka sa loto. Hindi mo mararamdaman kahit tumama ka sa loto. Kasi pag tumama ka sa loto, pag nakuha mo na yung pera, satisfy ka na. Pero, pag naubos na, wala na kasi nauubos eh. Pero habang naglilingkod tayo sa Panginoon, yung ating kaligayahan, yung kasiyahan, ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ano po? Sabi sa John 4:36, John 4:36, and he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and the reapeth may rejoice together. Tingnan niyo po, no po, naglilingkod tayo sa ating Panginoong Yeshua. At pagka naglilingkod po tayo sa ating Panginoong Yeshua, naglilingkod din po tayo sa ating kapwa. Ano, pinaglilingkuran natin ang ating kapwa kasi pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Yeshua. Ano? At tayo ay nagtatanim. Ano? Nagtatanim po tayo, pero umaani po tayo. Pero sino yung nakikinabang? Ang nakikinabang ay yung, kunwari, nag-share tayo ng banal na salita ng Panginoon sa tao na yon. Sino yung makikinabang? Siya. Pero makikinabang din po tayo. Amen? Yung account, kumbaga, kung meron tayong account sa ating Panginoong Yeshua, inilalagay niya yun doon sa account natin. Parang idinedebit niya yun. Amen? Pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, there is a joy that comes from seeing Yahweh use your life to make an eternal differences. Nothing compares to knowing that Yahweh has used you to help someone grow, be saved, or be encouraged. Kayo pong mga binanggit ko kanina, mga preachers, mga workers, si Kuya Boy, si Ate Marisa, sabi ni Kuya Boy, siya yung nag-umpisa doon sa family niya. Amen? Kaya andi dito sila, Ate Yoli, sila Kuya, yung kanilang mga pamilya, andi dito. Ano po? Nakalagay po Ate Marisa yun sa account niya. Naglingkod po kayo sa Panginoon. Amen po ba? Si Ma'am Cora, yung mga anak niya. Amen? Amen po. Si Ma'am Nilda, mga anak niya. Si Ma'am. Ano po? Lahat po nang nandito. Si Kuya Ed. Ano po? Mga Atanasio. Amen? Naglilingkod po tayo. Ano po? There is a joy that comes from seeing Yahweh use your life to make an eternal differences. Nothing compares to knowing that Yahweh has used you to help someone grow, be saved, or be encouraged. Amen? Meron ding kabaligtaran yan, hindi ko na sasabihin. Amen? Alam na natin yun. Amen? So, tandaan natin ito, binabayaran ni Yahweh ang kanyang mga manggagawa. Hindi niya tayo kailanman hihilingan na magsakripisyo para sa kanya nang hindi nagbibigay ng higit pa kaysa sa ating isinusuko. Naglilingkod man po tayo sa Panginoon, nagsasakripisyo man po tayo sa Panginoon, sinasakripisyo man po natin ang buhay niya, buhay natin sa Panginoon,
hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na yung sakripisyo natin mas malaki kaysa sa sakripisyo ng ating Panginoon. Sinasabi natin, ipagkakaloob ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon, at sa mga mananampalataya, magsiserve po ako sa inyo ng buong puso ko, ng buong buhay ko, ng buong kaluluwa ko. Pero wala pang namamatay ewan ko kung meron wala pang namamatay sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoong Yeshua, yung ginawa niya po doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, yung paghihirap niya, yung kamatayan niya, yung pag-aalimura sa Kanya, lahat yung binata ng ating Panginoon. Sinakripisyo niya, mismong buhay niya, para lamang po sa atin. At wala na pong makakapag-top nun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ginagantimpalaan ni Yahweh ang tapat sa paglilingkod ng kagalakan, ng kasiyahan. Sabi po sa Juan 15:11, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking ligaya ay manatili sa inyo at upang ang inyong ligaya ay malubos. Amen po ba? Pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, ay yung kagalakan na papasa atin, na ipinagkaloob ng ating Panginoong Yeshua. At yung kagalakan na yon ay lubos. Ano po yung lubos? Kumpleto, wala ka nang hahanapin pa. Merong happy ka, pero para kang hindi pa happy. Amen. Kwento ko po sa inyo, nanay ko. Dumating yung yung pong mga kapatid ng nanay ko, mga mananampalataya na katira sa Amerika. 3 sila, sabay-sabay umuwi. Tapos dumating po dun sa nanay ko, sabi sa nanay ko, Ditche, sabi, ano ba ang kailangan mo? Ibibigay namin sa inyo. Sabi ng nanay ko, kailangan ko na, meron akong tindahan, pero wala naman ng laman. Lalaman ko yan, sabi Ditche. Di ganun yan, nilamnan na. Tapos nakita yung nanay ko, sabi sa nanay ko, bakit parang hindi ka happy? Sabi sa kanya. Wala, hindi lang, nakagano'n lang yung nanay ko. Hindi siya happy. Ewan ko, baka meron pa siyang hinihintay. Baka gusto niya ng cash o dollars, gano'n. Pero, yun po yung sinasabi ko. May yung happiness na ipinagkaloob ng tao o nakuha mo dito sa mundong ito, yung happiness ay hindi kumpleto, hindi ganap, hindi lubos, parang may hinahanap ka pa. Amen. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, makapangyarihan, politiko, mayaman na, pero kabig pa rin ang kabig. Pero yung pagkakaloob sa atin ng Panginoon ay yung joy na kagalakan na lubos. Wala ka nang hahanapin pa. Panatag ka. May peace of mind ka. Amen po ba? Tingnan niyo po, hindi lamang basta saya ang ipinapangako ni Yeshua, kundi lubos na kagalakan. Ang pinakamasayang tao sa simbahan ay karaniwang hindi ang mga nanonood lamang. Sila ang mga kalahok. Sila ay kasali, may puhunan, at naglilingkod. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan po natin sa 1 Thessalonica 2:19. 1 Thessalonica 2:19, ang sabi po, sapagkat ano ang aming pag-asa o ligaya o putong na ipagmamalaki? Hindi ba kayo rin naman sa harapan ng ating Panginoong Yeshua? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at ligaya. Sinasabi po rito ni Pablo, ang kaligayahan ni Pablo ay natagpuan sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Katulad din po natin. Napansin niyo po ba? Pag nakakagawa tayo ng isang good deeds o naglilingkod tayo sa ating kapwa o tumutulong tayo sa ating kapwa, iba yung nararamdaman natin. Natutuwa tayo, nasisiyahan tayo, gumagaan yung loob natin.
pag naiintindihan natin, pagka nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Ano po? Vice versa, pagka hindi ka naman nakagawa ng kabutihan, iba yung susurutin ka ng budhi mo. Amen po ba? Kaya lang hindi tayo doon nakatuon. Nakatuon tayo doon sa lubos na kaligayahan at yung pagsiserve natin sa ating kapwa at sa ating Panginoong Yeshua. Ang ministeryo ay maaaring nakakapagod. Yung ministry, nakakapagod. Nakakapagod. Lalo na siguro yung tuturo, nakakapagod. Nakakapagod po talaga. Ano po? Ngunit ito rin naman ay lubos na nakakagantimpala. Nakakapagpasaya rin eh. Ano po? Kasi pinagkakaloob ng Panginoon eh. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pinagkakaloob niya yun. Yahweh gives purpose through service. Ano po? Ephesians 2:10, ang sabi, "For we are His workmanship, created in Christ Yeshua, unto good works, which Yahweh had before ordained that we should walk in them." We were not just saved from something, we were saved for something. Ulitin ko po, We were not just saved from something, we were saved for something. Hindi lang po tayo naligtas, hindi lang po tayo iniligtas. Kasi iniligtas tayo kasi may purpose ang Panginoon. Maaaring gamitin tayo ng Panginoon. Maaaring mag-serve tayo sa Panginoon. Maaaring gamitin tayong encouragement ng Panginoon sa mga kapatiran natin at sa ibang tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang buhay ay nagkakaroon ng pinakamalaking kahulugan kapag ito ay isinasabuhay para sa Kanya na lumikha nito. Ecclesiastes 12:13, ang sabi po, Ecclesiastes 12:13, "Ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." So, yun po ang katungkulan ng tao. Ngayon po, punta na po tayo sa puntos number 3. Yehey! Matatapos na. Puntos number 3. Ang sabi po, balik tayo anak doon sa huli. Ang sabi po, an anticipation of the fruit expected. Sabi po sa Tagalog, isang pag-asa sa bunga na inaasahan. One of the great motivation for Christian ministry is the expectation that Yahweh will produce fruit through our labor. Ano po? Isa po yun sa ini-expect ng Panginoon na tayo po ay magbunga. Natandaan niyo po yung ating Sunday school, ano po, na doon sa vineyard ng Panginoon, na pinagkaloob niya yung lupa at yung vineyard, kasi nag-e-expect ang Panginoon na makakakuha siya ng bunga. Ganon din po yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Yung po yung ine-expect niya, yung fruits, Kasi, we do not serve aimlessly. Hindi tayo naglilingkod ng basta-basta lang, na walang goal. Ang gusto po ng Panginoon, kaya tayo nagsiserve, ay magkaroon tayo ng bunga, ng fruits. We saw with the anticipation that Yahweh will bring a harvest. Nagtatanim tayo, pero ina-anticipate natin na ang Panginoon bibigyan tayo ng masaganang ani. Amen po ba? Paul was not just interested in activity and barren business. He was interested in fruits. Ganon din naman si Paul. Hindi siya interesado na bisibisihan ka, pero wala namang laman, bisibisihan. Sabi sa Romans 1:13, "Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, that I might have some fruit among you also, even among other Gentiles." Notice how Paul referred to these people in our text. 1 Corinthians 16:15. 1 Corinthians 16:15, tingnan niyo po, ang sabi rito. "I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas,
that it is the first fruits of achaya. Sabi po rito, the gospel is never intended to just be believed and accepted. It is intended to be productive. Amen po ba? Hindi yung basta sinave ka ng Panginoon, okay na. Hindi yung naniwala ka sa Panginoon, nanampalataya ka, naging na-save ka, okay na. Hindi. Ang gusto ng Panginoon tayo maging productive. At kahit sino naman yun ang gusto maging productive. Amen? Hindi ka parang stagnant na tubig, ano? Kasi pag stagnant na tubig ka, hindi ka productive, ano mangyayari doon? Tutubuan yun ng mga kiti-kiti. At saka nung mga kulay berde na nakakadulas. Baka magkaroon pa rin ng palakayon. Di bali sana kung isda. Pero hindi po ano po. Sabi rito, wherever the gospel taken root, fruit should follow. Pag nagtanim ka ng salita ng Diyos, nag-share ka ng salita ng Diyos, pinaglingkuran mo ang Panginoon, nagturo ka ng salita ng Diyos, nag-choir ka, naglingkod ka, mayroong fruits. Sigurado yun. John 15:8. Sabi po sa John 15:8. John 15:8. Yan sabi po, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ano po ang sabi? Ang Panginoong Yahweh, ano po sabi? Paano siya maglo-glorified? Maglo-glorified siya kung mamumunga tayo. Ang sabi nga niya, that ye bear much fruit. Hindi lang niya sinabing mamunga ka. Sinabi, mamunga ka ng marami. Amen po ba? At pag namunga ka ng marami, maglo-glorified ako, matutuwa ako, masisiyahan ako. Matutuwa ako sa iyo. Pagpapalain kita. Amen po ba? Ang ganda, po? At hindi lang yan. Magiging disipulo kita. Sino po gustong tawaging disipulo ng ating Panginoong Yeshua dito? Taas ang kamay. Sino po gustong tawaging disciple? Konti lang yata. Amen. Yahweh is not glorified just by our profession. Para pong sinasabi ng Panginoon, hindi naman nag-glorified ng Panginoon doon sa iyong salita Sa mga magagandang mga salita ko Abisado mo nga yung Bible Di po ba? Hindi naman nag-glorify ng Panginoon din Sabi niya rito, Yahweh is not glorified just by our profession, but by our production. Aba, pagka nag-produce ka, nagbe-bear ka ng much fruit, nag-glorify ng Panginoon. Hindi nag-glorify ng Panginoon pag nagsasalita ka lang, hindi mo naman ginagawa. Babasa ka ng Bible, hindi mo sinusunod. Amen? Hindi Kaya malinaw po yung salita ng Diyos napakalinaw Ano po? The servant of Yahweh lives with a constant harvest mentality. Farmers plant because they expect a harvest. Nagtatanim nga po yung mga farmers kasi nag-expect sila ng harvest. Ganoon din po yung Panginoon sa atin. Ano po? Galatians 6:9 ang sabi po, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag lang po tayong mapagod. Ano po? Some fruit is seen now. Merong iba, makikita mo, umuusbong agad yung prutas. Makikita mo agad, tumutubo agad yung prutas. Nagkakabunga agad. Some fruit is seen later. Alam niyo po ba, marami po akong nasabi ko nga kay Kuya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Kay Kuya Rolly. Sinasabi ko nga kay Kuya Rolly. Kuya Rolly, si Kuya Lorenzo, bunga mo yan. Bunga mo yan.
No, nakalagay dun sa account mo, dun sa langit, yung pangalan ni Kuya Lorenzo sa pangalan niya. Ayun po ba? Yung mga anak ni Kuya Ed, si nanay at si tatay, lahat po na yan, nasa account ni Kuya Ed. Amen? At nai-encourage kami. Kaming nakakakita, at ang Panginoon ding nakakakita sa lahat, ay nai-encourage. Pag may bagong miyembro ng choir, nakaka-encourage, Angelo. Amen? Yung Mrs. ni Ma'am Ed, pag nakikita natin yun, nakaka-encourage. Saka ang dami ng choir. Nakaka-encourage po sa atin yun. Parang gusto na rin natin mag-choir pagka gano'n. Hindi po ba? Wala namang masama kung lahat tayo mag-choir eh. Wala masama din eh. Kaya lang, maaga tayo. Yun lang. Maaga tayo. Kailangan sabi ni Ma'am, 8, nandito ka na. Kasi pag 8:30, umpisa ng choir, late ka na. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. One of the challenges of ministry is that fruit does not always appear immediately. Ano po? Paul often labored for years before seeing result. Ano po? Sabi po sa 1 Corinthians 3:6, I have planted, Apollos watered, but Yahweh gave the increase. Naalala ko nung may bisita si Ma'am Ning dito, yung kanyang kaklase na nakapangasawa ng pastor. Yung kanyang kaklase na yon, si Ma'am Ning yung introduce sa kanya ng gospel at tumanggap siya sa Panginoon. At many years later, dumating siya rito, asawa na siya ng pastor at naglilingkod sila sa Panginoon. Naka-account kay Ma'am Ning yun. Ayan po ba? At kung iisipin natin, yung mga trucks na ipinamumudmud natin, baka magugulat ka, baka after many years, makita ka, binigyan mo ako ng trucks, kaya ako ay naligtas. Amen? Hindi mo masabi eh. Kaya huwag tayong mapagod. Yung mga akala natin, simpleng ginagawa natin, it matters. It matters to our Lord Yeshua. Amen? Many faithful servants of Yahweh have gone to heaven without fully realizing the impact of their ministry. Marami daw po mga napunta na sa heaven, namatay na, pero hindi nila alam, ang laki pala ng impact ng ministry kanilang ginawa nung buhay pa sila. Ano po? Every tract distributed, every lesson taught, every prayer offered, every missionary supported, and every soul influenced for Yeshua Christ has the potential to bear fruits long after we are gone. Pero mas maganda sana kung buhay pa tayo, malaman na natin yun. Pero okay rin. Okay lang. Ano po? Hanggang sa ginamit tayo ng Panginoon para may masave, para may maligtas, para may ma-encourage, may pinanalangin tayo, ano po, gumaling, fruits. Sabi po rito, fruits produces eternal rewards. Sabi sa Philippians 4:17, not because I desire gift, but I desire fruit that may be abound to your account. Yung nga po sinasabi ko. Paul viewed the Philippians missionary giving as an eternal investment. Pakinggan niyo po ito. The church gave money, but Yahweh credited fruit to their account. Yun po yung ginagawa natin. Di po ba? Nag-a-adapt tayo ng missionary. Nagbibigay tayo ng pera sa church para tulungan yung missionary. Account natin yun. Kuya Yoli, Ate Yoli, nasa account mo yun. Amen? Nakalagay yung pangalan mo dun sa langit. Tapos yung pangalan ng missionaryong tinulungan natin. Dami natin doon, magkakasama. Ano po? Sabi po rito, every soul reached through a missionary they supported become fruit that abounded to them. This reminds us that not all fruits is directly
produce. Some fruit is shared fruit, some plant, some water. When we support the work of Yahweh, encourage others in ministry or invest in missions, we become partners in harvest. Kaya po tayong lahat manggagawa ng ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Some may ask, why keep teaching Sunday school? Because fruit is coming. Why keep witnessing? Because fruit is coming. Why keep supporting missionaries? Because fruit is coming. Why keep serving when nobody seems to notice? Because fruit is coming. Amen po? Why we do it? A life of Christian service. Because an admiration of the faithful examples, isang paghanga sa mga tapat na halimbawa. Because an aspiration for the fulfillment experience, isang pangarap para sa kasiyahang naranasan. And number 3, an anticipation of the fruit expected, isang pag-asa sa bunga ng inaasahan. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Ating pong pagtatapos.